Sa ilalim ng maaliwalas na langit ng buwan ng Hunyo, taong 1963, sa isang tahimik at masukal na baryo sa kabundukan ng Santa Catalina, Negros Oriental, namumuhay ang isang binatang si Jepoy, 22 taong gulang, matipuno kayumanggi at sanay sa gawain sa gubat. Isa siyang mangangahoy. Madalas siyang pumapasok sa gubat upang kumuha ng panggatong, prutas o minsan ay manghuli ng hayop na makakain. Isang hapon, habang pababa na siya mula sa mataas na bahagi ng kabundukan, dumana siya ng sakunang halos ikawala ng kanyang buhay. Aray ko! Sigaw ni Jepoy habang nadulas sa madamong bato. Nawala sa balanse ang kanyang katawan at lumaylay ang kalahati ng kanyang katawan sa gilid ng bangina. Tulong! Sigaw niyang muli habang habol ang hininga habang nakakapit sa ugat ng puno na nakalawit sa gilid ng bangina. Bigla na lamang may dumating, isang binatang halos kaedad niya. Matangkad ito, malalapad ang balikat at may mga matang malamlam na tila ba sanay sa dilim. Tinawag siya nito. Teka lang, hawakan mo pa ng maigpit. Sigaw ng lalaki habang lumalapit at mabilis na kumilos. Hinawakan siya sa bisig ng lalaki at buong lakas siyang iniangat. Nang nasa ligtas na bahagi na sila, agad siyang napaluhod sa pagod. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at hinihingal ang dibdib. Salamat! Anong pangalan mo, kaibigan? Tanong ni Jepoy habang pinapahiran ng panyo ang kanyang pawis. Ako nga pala si Custodio. Mabuti hindi ka bumigay sa takot. Sagot ng lalaki sabay ngiti. Utang ko ang buhay ko sa iyo, Custodio. Di ko makakalimutan to. Tugon ni Jepoy habang tumatayo at inalok ang kamay. Mula noon naging malapit na sila sa isa't isa. Tuwing may pagkakataon na niyaya ni Jepoy si Custodio sa kanilang bahay sa dulo ng baryo upang ipakilala sa kanyang mga magulang. Tatay Edong, si Custodio po. Siyang tumulong sa akin nung muntik na akong mahulog sa bangin. Pakilala ni Jepoy isang hapon habang nag-uuwi ng gulay. Ganon ba? Aba, salamat iho. Kung hindi dahil sa iyo baka iba na ang sinapit ng anak ko. Tugon ni Mang Idong sabay tapik sa balikat ni Custodio. Tahimik lang si Custodio, tila hindi sanay sa maraming tao. Ngunit kapag kinausap, magalang at mapagkumbaba. Custodio, tikman mo to. Halika, kain ka rin. Sabay abot ni Jepoy ng inihaw na saging habang nakatambay sila sa labas ng bahay. Hindi kailanman natanong ni Jepoy kung saan nakatira si Custodio. Tuwing tinatanong niya ito kung saan ito umuwi, umiiwas lang ito ng sagot. Saan ka nga pala banda rito? Minsang tanong ni Jepoy. Dyan lang sa kabila. Hindi mo pa siguro napupuntahan yung banda ron ha. Tipid na sagot ni Custodio sabay tingin sa malayong bahagi ng gubat. Hindi niya rin niya ito pinilit. Ang mahalaga sa kanya, ang pagkakaibigan nila. Lalo pat ilang beses na rin siya sinamahan ni Custodio sa pangangahoy. Subalit sa mga sumunod na linggo, may mga usap-usapan na nagsimulang kumalat sa baryo. May mga alagang baboy na biglang nawawala, mga manok na natagpo ang gutay-gutay at isang matandang babae na umano'y nakita ang isang nilalang na mabalahibo at may mukhang malaaso na gumagapang sa bubungan ng kanilang bahay. Aling Rita, baka naman hayop lang yun o siguro unggoy. Sambit ng isang lalaking lasing sa may tindahan. Unggoy daw? Kung nakita nyo lang ang nilalang na yon, sobrang laki. Ang mukha parang aso pero may matutulis na pangil at yung katawan punong-puno ng balahibo. Hindi yun hayop lang. Giit ni Aling Rita habang nanginginig ang boses. Sa tuwing may mga ganitong balita, hindi maaalis sa isip ni Jepoy ang kakaibang kilos ni Custodio. Minsan bigla na lang itong nawawala sa gitna ng gubat at hindi sumasagot kapag inaya niya. Isang gabi, naisipan ni Jepoy na sunduin o sundan si Custodio. Sinadya niyang hindi umuwi kaagad pagkatapos ng pangangahoy. Dahan-dahan siyang sumunod sa yapak ni Custodio
patungo sa mas masukal na bahagi ng kagubatan. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng mga kuliglig at hampas ng malamig na hangin sa mga dahon. Maya-maya pa, tumigil si Custodio sa harap ng isang kuweba na natatakpan ng makapal na damo. Sinilip ito ni Jepoy mula sa likod ng puno. "Anong ginagawa niya dyan?" bulong ni Jepoy sa sarili. Biglang napatingala si Custodio. Nanginginig ang kanyang katawan na unti-unti itong yumuko at sa isang iglap para itong inatake ng matinding sakit. Nagsimula itong gumapang sa lupa. Napasigaw si Jepoy ng mahina nang makita niyang nagbabago ang anyo ng kaibigan. Unti-unting humaba ang kanyang mga kuko. Mga kukong parang bakal ang kinis at kintab. Ang kanyang muka ay unti-unting lumapad. Umusli ang pangil at lumitaw ang mahabang balahibo sa buong katawan. Ang dating maamong si Custodio ay naging nilalang na kahawig ng isang dambuhalang aso. Nanlaki ang mata ni Jepoy. "Gabunan?" bulong niya. "Si Custodio isang gabunan?" dagdag pa niya. Napatras si Jepoy. Pagkasilip, nanginig ang kanyang mga tuhod at halos mawalan siya ng lakas sa nakita. Dahan-dahan siyang umatras mula sa kanyang pinagtataguan. Subalit nadulas siya sa tuyong dahon at lumikha ng tunog. Napalingon ang gabunan. Sa kabila ng malaaso nitong anyo, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ilang segundo ang lumipas, hindi gumalaw si Jepoy, ni hindi nakahinga. Ang gabunan ay hindi rin kumilos, tila kinikilala siya nito. Maya-maya, unti-unting umatras ang nilalang papasok sa kuweba. Lumipas ang ilang minuto bago nakaalis si Jepoy. Mabilis ang tibok ng kanyang dibdib habang pabalik siya sa baryo. Hindi siya makatulog ng gabing yon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang nakita. Kinabukasan tila wala lang kay Custodio nang muling sumulpot ito sa kanilang bahay. "O Jepoy, pasalubong ko sa iyo ni na Aling Bing." Wika niya na ang tinutukoy ay ang kanyang ina. Napatingin si Jepoy sa kanya. Tahimik lang siya. Hindi niya alam kung papaano magsisimula. "Teka, hindi ka ba mangangahoy ngayon?" tanong muli ni Custodio. "Hindi na muna. Masakit ang katawan ko eh. Siguro lalagnatin ako." Tumangulang si Custodio. Sige. Magpahinga ka muna. Babalik na lang ako bukas." Pagkaalis ni Custodio, ay agad lumapit si Jepoy kay Mang Idong. "Tay, may sasabihin po ako." Ano yun, Jepoy?" "Tungkol kay Custodio, tay. Nakita ko po kagabi. Hindi siya tao." Napakunot ang noo ni Mang Idong. "Teka, anong ibig mong sabihin?" Kinuwento ni Jepoy ang lahat mula sa pagsunod niya kay Custodio hanggang sa pagkikita niya ng pagbabagong anyo nito. Hindi makapaniwala si Mang Idong sa una, pero sa takot at katapatan sa anak, naniwala din ito sa huli. Hindi natin siya dapat pagkatiwalaan. Kailangan natin siyang bantayan, at kung totoo ngang isa siyang gabunan, baka hindi lang ikaw ang kanyang pakay. Kinagabihan, hindi mapakali si Jepoy. Napadungaw siya sa bintana. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, nakita niya si Custodio sa may tabing daan, nakatayo lang, tila nakatingin sa kanilang bahay. Mabilis siyang bumalik sa loob. "Tay, nandun siya sa may labas." Agad nilang inilak ang pinto at isinara ang mga bintana. Si Aling Bing ay napadasal habang hawak ang rosaryo. Makalipas ang isang linggo, unti-unting nagsimulang mag-iba ang pakikitungo ni Jepoy kay Custodio. Hindi na siya sumasama sa pangangahoy. Hindi na rin siya pumupunta sa pinagkakatuwaan nilang tambayan malapit sa ilog. Napansin ito ni Custodio. "May nagawa ba ako, Jepoy, para iwasan mo?" sabi ni Custodio. Isang hapon yon. Umiling si Jepoy, pero hindi makatingin ng diretso.
Hindi lang ako mapakalin itong mga araw. Tahimik si Kustodyo at tumangulang. Sige kung ganun, kapag handa ka nang magsabi, nandito lang ako. Lumipas ang mga araw habang lalong lumalalim ang gabi. Lalong lumalakas ang mga usap-usapan sa baryo tungkol sa nilalang na nanglilimas ng hayop at minsan nagpaparamdam sa mga bahay ng mga tao. Isang gabi, nagkagulo sa kabilang baryo. Isang batang babae ang nawawala. Napunit ang kulambo sa kanilang kwarto at nagkalat ang dugo sa may pintuan. Gabunan na naman yan! Sigaw ng isa sa mga kapitbahay. Kinabukasan na pagpasyahan ni Mang Idong at ilang matatandang lalaki sa baryo na magbuo ng grupo upang magsiyasat sa kagubatan. Sumama ka sa amin, Jepoy. Ikaw lang ang nakakaalam kung saan madalas magpunta ang kustodyo na yon. Hindi natin siya matutunton kung hindi mo kami igagayak. Dagdag pa ni Mang Idong. Sumama si Jepoy, dala ang isang itak at ilawan. Sa pangunguna niya, nagtungo sila sa lugar kung saan niya unang nakita ang pagbabagong anyo ni Kustodyo. Dumaan sila sa makitid na daan. Tinahak ang makapal na damuhan at narating ang kuweba. Sa paligid nito naamoy nila ang malansang halimuyak na parang dugo na napanis. May mga buto ng hayop na nagkalat at mga bakas ng paa nang hindi tiyak kung tao ba o hayop. Dito siya nagtatago, wika ni Jepoy habang naglalakad papasok sa kuweba. Bigla silang napatigil. Mula sa pinakaloob may narinig silang mahinang ungol. Mababa, mabagsik at tila nagmumula sa isang nilalang na hindi dapat nabubuhay sa mundo ng mga tao. Umatras tayo! Sigaw ni Mang Idong. Ngunit bago pa sila makaalis, isang nilalang, malaking nilalang ang bumungad mula sa dilim. Malaaso ang pagmumuka, sinlaki ng baka, ang mga matay mapula at ang mga pangil ay nakalabas. Mabalahibo ang buong katawan at ang mga kuko nito ay parang bakal na kayang bumaon sa may bato. Gabunan! Sigaw ni Mang Burog habang binubunot ang kanyang itak. Lumundag ang nilalang. Tumilapon si Mang Burog at bumangga sa puno. Sumugod si Jepoy at tinaga ang balikat nito. Ngunit tila hindi ito nasaktan. Sa halip, napalingon ito kay Jepoy at tumitig ng matagala. Jepoy, mahina ngunit malinaw na tinig ni Kustodyo. Napatras si Jepoy. Bakit mo ko sinusundan? Tanong ng gabunan sa tinig na hindi ganap na tao. Akala ko kaibigan kita. Kaibigan nga at hanggang ngayon, ikaw lang ang hindi ko kayang saktan. Nang sandaling yon, sumugod si Mang Idong at tinaga si Kustodyo sa likod. Napahiyaw ang nilalang. Humagis ito pabalik at mabilis na tumakbo papalayo sa gubat. Tumakbo si Kustodyo papalayo sa gubat. Sugatan ang balikat at nagiiwan ng bakas ng dugo sa mga tuyong dahon. Hindi siya hinabol ng mga taga-baryo. Napako sa kinatatayuan si Jepoy habang hawak pa rin ang kanyang itak. Sa kabila ng nakita niya, ang bigat sa dibdib niya ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigo. Kaibigan niya si Kustodyo. Tinuring niya itong kapatid. Tay, bakit hindi niya ako sinaktan? Mahinang tanong ni Jepoy habang tinutulungan si Mang Burog na makatayo. Dahil may natira pa sigurong pagkatao sa kanya, sagot ni Mang Idong. Bumalik sila sa baryo na may halong tagumpay at pangamba. Nabunyag na ang katauhan ni Kustodyo, ngunit alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Wala man ito sa paligid, maaaring bumalik ito anumang oras, mas galit, mas mabangis. Kinabukasan, nagpulong ang mga matatanda ng baryo. Napagpasya nilang magbantay gabi-gabi. Ang mga lalaki may hawak na itak, sibat at mga lampara. Ang mga kababaihan at bata ay pinapanatili sa loob ng bahay.
Habang lumilipas ang mga araw, tila nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit si Jepoy hindi mapakali. Tuwing gabi may kaba sa dibdib niya. Hindi niya alam kung takot ba iyon o awa kay Kustodyo. Isang gabi habang binabantayan ang bakuran nila, narinig niya ang mahihinang yabag sa may palumpong. Agad siyang tumayo, hinawakan ang kanyang itak at lumapit. Sa paglapit niya, may narinig siyang tinig. Jepoy. Napalingon siya. Sa likod ng punong mangga, naroon si Kustodyo. Hindi sa anyong gabunan kundi bilang taong kilala niya. Sugatan pa rin ito, maputla at tila nangihina. Ano ginagawa mo rito? Tanong ni Jepoy habang hindi pa rin inaalis ang pagkakahawak sa kanyang itak. Hindi ako nandito para manakit. Wala akong ibang mapuntahan. Sugatan ako. Tinutugis ako ng mga ibang nilalang na tulad ko. Hindi lahat ng gabunan ay katulad ko. Marami sa kanila. Wala nang natitirang awa sa puso. Bakit mo ito ginagawa, Kustodyo? Akala ko mabuti kang nilalang. Sinubukan ko maging mabuti, Jepoy. Kaya ako lumayo sa pinagmulan ko. Ngunit kahit anong gawin ko, uhaw pa rin ang katawan ko sa laman at dugo. Pinipigilan ko pero minsan hindi ko kayang kontrolin. Tahimik si Jepoy. Ang puso niya ay hati. Kaibigan niya si Kustodyo, ngunit isa rin itong panganib sa baryo. Isang panganib na baka dumating ang araw ay hindi na siya mapigilan. Wala na akong ibang hihilingin kundi yung mamatay na hindi sa kami ng mga taong galit sa akin. Sambit ni Kustodyo habang pilit na napapangiti. Hindi kita kailanman iniwan kahit nung tinaga ako ni Mang Idong. Hindi ako lumayo para maghiganti. Lumayo ako dahil alam kong hindi ako dapat sa paligid ninyo. Pero ngayon ako'y sugatan. Pagod at malapit na rin ako mamatay. Kaya pinili kong dito na lang sa tabi mo ko sa huling pagkakataon. Sabi ni Kustodyo. Maya-maya, biglang mayabag sa likod ni Jepoy. Lumitaw si Mang Idong dala ang isang sibat. Ano ang ginagawa ng nilalang na yan dito? Tay, sandali lang. Pero huli na, inihagis ni Mang Idong ang sibat. Tumama ito sa tagiliran ni Kustodyo. Napaluhod siya sa lupa habang dumadaloy ang dugo sa kanyang tagiliran. Hindi siya nanlalaban! Sigaw ni Jepoy habang tinakbo si Kustodyo at sinalo ito. Tay, pakinggan niyo ko. Hindi siya nandito para manakit. Sugatan na siya. Alam niyang malapit na ang katapusan niya. Napatingin si Kustodyo kay Jepoy. Salamat kaibigan. Kahit sa huli, hindi mo ko tinalikuran. Huwag kang magsalita ng ganyan. Alam kong wala akong lugar sa mundong ito. Pero huwag mong hahayaan na ako ang magdulot ng kapahamakan sa iba pa. May darating pa. Mas malakas. Mas mabangis. Gusto nila akong patayin dahil tinanggihan ko ang pagiging bahagi ng kanilang pangkat. Sabi ni Kustodyo. Teka, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mang Idong. Meron pa sila, katulad ko marami pa sa akin. Mga gabunan na mas malalakas. Nandito na rin sila sa paligid. Sabi ni Kustodyo. Ilang sandali pa ay unti-unting humina ang paghinga ni Kustodyo. Hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malaya. Teka, patay na ba siya? Tanong ni Mang Idong. Hindi sumagot si Jepoy. Itinapat niya ang kanyang kamay sa ilong ni Kustodyo. Mahina ngunit may hininga pa. Kailangan natin siyang itago. Baka sundan siya ng mga sinasabi niyang kasamahan niya. Teka, bakit mo ba siya ililigtas, Jepoy? Dahil siya lang ang nakakakilala sa kanila. Kung may darating ang mas malakas na nilalang, si Kustodyo lang ang makakatulong sa atin. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, pumayag si Mang Idong. Dinala nila si Kustodyo sa isang lumang bahay sa gitna ng palayan na matagal nang walang nakatira. Doon nila ito ginamot at pinagpahinga. Lumipas ang 3 araw, hindi pa rin nagigising si Kustodyo. Habang nagbabantay si Jepoy, bigla itong napalingon sa may bintana. May mga matang nanlilisik sa dilim. Mga matang hindi lang isa, kundi marami. May mga tao sa labas. Agad niyang sinindihan ang lampara. Bumangon si Mang Idong at kinuha ang itak.
Maya-maya, may narinig silang mga yapak sa may bubungan. Sumisirit na ang tunog. Pagtingala nila, may mga nilalang na naglalakad sa bubong. Lumabas kayo! Alam naming nandyan ang traidor! Sigaw ng isa sa kanila. Napahawak si Jepoy sa balikat ni Kustudio. Gising ka na ba? Gisingin mo ang sarili mo, kaibigan. Hindi pa rin gumagalaw si Kustudio. Hinampas ng isa sa mga gabunan ang pader ng bahay. Halos mabiyak ito sa lakas. Napatras si Jepoy. Lumabas si Mang Idong sabay hataw ng itak sa sumusugod na gabunan. Nasugatan niya ito ngunit agad ding bumawi ang nilalang. Tinapon siya sa gilid ng palayan. Kustudio, kung hindi mo kami tutulungan, mamamatay kami. Sabi ni Jepoy. Sa puntong iyon, bumuka ang mga mata ni Kustudio. Nanginginig ang kanyang katawan. Tumayo siya ng dahan-dahan. Lumayo ka, Jepoy. Hindi kita iiwan. Makinig ka sa akin. Hindi ko hayaang madamay ka. Sabi ni Kustudio. Lumabas si Kustudio. Sa liwanag ng buwan, harap-harapan niyang tinignan ang mga gabunan. Hindi ako babalik sa inyo. Sabi niya rito. Kung ganon, mamatay ka bilang traidor. Mabilis ang unang sumugod, ngunit sa kabila ng kanyang sugat, sinalubong ito ni Kustudio. Nagpang-abot ang dalawang nilalang. Nagpalit ng suntukan, kagat at sagasa. Gumalaw ang lupa sa lakas ng kanilang banggaan. Habang abala ang mga gabunan kay Kustudio, inilikas ni Jepoy si Mang Idong. Tumawag siya ng tulong sa mga taga-baryo. Nang dumating ang mga lalaki dala ang mga itak, gulok at sibat, nagulat sila sa kanilang nasaksihan. Mga nilalang na tila hindi bahagi ng daigdig ang kanilang nakita. Pagkatapos ng laban, bumagsak si Kustudio sa lupa. Nilapitan siya ni Jepoy. Kustudio! Kustudio! Salamat, kaibigan. Masaya akong dito ako nagwakas sa piling ng isang taong tinuring akong tao. Sabi ni Kustudio. Huminga siya ng malalim sa katuluyang napapikit. Lumuhod si Jepoy sa tabi ni Kustudio. Basang-basa ng pawis at dugo ang kanyang suot habang pilit niyang pinipigilan ang pag-agos ng sugat sa dibdib ng kaibigan. Kustudio, sandali lang. Huminga ka pa. Anas ni Jepoy habang pinipisil ang balikat nito. Huminga ng malalim si Kustudio. Mahina ngunit tuloy-tuloy. Nakita ni Jepoy ang unti-unting pagbabalik anyo nito sa pagiging tao. Unti-unting naglaho ang balahibo. Lumiit ang pangangatawan at humupa ang bangis ng muka. Nananatiling sugatan, ngunit muli nga naging si Kustudio. Hindi pa sila naubos, kaibigan. Pahinga ka muna, Kustudio. Ligtas ka na. Wala nang gabunan sa paligid. Meron pang isa. Pinuno nila. Hindi siya sumama sa labang to. Pero babalik siya. Hindi siya titigil hanggat hindi ako patay. At pati na rin ang mga taong naligtas sa akin. Napalunok si Jepoy. Lumingon siya sa paligid. Nagkalat ang bangkay ng mga gabunan. Ang iba unti-unti nang naagnas sa ilalim ng liwanag ng araw. Ilang taga-baryo ang lumapit. Hawak ang mga itak at sibat habang nakatingin sa katawan ni Kustudio. Anong balak natin sa kanya? Tanong ni Mamburog habang may sugat sa kilay. Hindi siya kalaban. Kung hindi dahil sa kanya, patay na tayong lahat. Sagot ni Jepoy. Totoo ba yan? Ligtas na ba siya? Oo, Tay. Siya ang pumigil sa mga nilalang na yun. Tumango si Mang Idong. Kung ganon, kailangan nating itago siya muli. Kung totoo ngang may mas malakas pang darating, dapat tayo maganda. Dinala muli si Kustudio sa lumang bahay sa palayan. Pinainom siya ng salabat at nilapatan ng halamang gamot ang kanyang mga sugat. 2 araw siyang hindi nagkamalay. Sa mga araw na yon, binantayan siya ni Jepoy. Hindi siya umalis sa tabi nito.
Isinulat niya sa isang lumang notebook ang lahat ng nangyari, mula sa araw na una silang nagkakilala hanggang sa gabi ng labanan. Ang bawat detalye isinulat niya upang hindi makalimutan ng kasaysayan ang nangyaring katotohanan. Sa ikatlong araw dumilat si Custodio. Marahan siyang bumangon. Kita sa mata niya ang pagod ngunit buo pa rin ang tapang. Buhay pa ako? Hindi makapaniwalang tanong niya kay Jepoy. Oo, salamat sa ginawa mo. Niligtas mo kaming lahat. Pero hindi pa yun ang huli. Ang pinuno nila, si Amarok, siya ang pinakamatanda at pinakamalakas sa aming lahi. Siya ang dahilan kung bakit umalis ako. Ayoko maging katulad niya. Saan siya ngayon? Tanong ni Jepoy. Malapit na siya. Alam kong nararamdaman niya ang nangyari sa mga kasamahan niya. Baka sa loob lang ng 1 linggo, dumating na siya. Tumindig si Jepoy. Kailangan naming ipaalam ito sa lahat. Maganda tayo. Kung totoo ngang paparating siya, dapat hindi tayo basta-basta matutumba. Nagtipon ang buong baryo sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Nagsalita si Jepoy doon kasama si Mang Idong at si Custodio na nakatayo sa gilid. Nakasuot ng makapal na damit upang matakpan ang mga sugat. Mga kabaryo, may panganib na paparating. At kung darating siya rito, kailangan tayo maging handa. Tahimik ang lahat. Ilan sa kanila ay hindi pa rin lubos na matanggap na ang isang nilalang na tulad ni Custodio ay naging kakampi nila. Bakit natin paniniwalaan yan? Tanong ng isang lalaki. Aswang pa rin yan! Kung aswang siya, sana patay na tayong lahat. Pero hindi, pinili niyang ipagtanggol tayo. Tumindig si Custodio nang marinig niya ang sinabi ng kaibigan. Hindi ko hinihiling ang pagtanggap ninyo. Basta hayaan niyo lang ako na lumaban para sa inyo kapag dumating na ang oras. Sabi ni Custodio. Lumapit si Aling Bing at nag-abot ng tubig kay Custodio. Kung ipaglalaban mo kami, hindi namin kailanman kalilimutan yon. Sumunod ang iba pang kabaryo. Isa-isa silang lumapit at tahimik na tumango bilang tanda ng pagtanggap sa kanya. Mula noon, ginamit ni Custodio ang nalalabi niyang lakas upang turuan ang mga lalaki ng baryo kung papaano lumaban sa isang gabunan, kung papaano magtayo ng patibong, kung aling bahagi ng katawan ng nilalang ang dapat tamaan at kung anong mga halamang kayang humina sa kanilang lakas. Bumuo sila ng mga patibong sa paligid ng baryo. Naglagay ng mga tansong kawit sa mga daraanan at nag-ipon ng langis upang gamitin sa apoy kung kinakailangan. Isang gabi, habang nagbabantay si Jepoy at Custodio sa may gulod, may naamoy silang kakaiba, mabigat, malansa at sa malayo. May aninong dambuhalang dumadaan sa pagitan ng mga puno. Dumating na siya, bulong ni Custodio. Lumakad sila pabalik sa baryo. Agad na tinipon ang mga lalaki. Lahat may hawak na armas. Ang kababaihan at mga bata ay pinapunta sa ilalim ng simbahan sa likod ng baryo, kung saan may tagong lagusan palabas sa gubat kung sakaling kinakailangan. Maya-maya pa, yumanig ang lupa. Dumating ang nilalang, si Amarok. Napakalaki niya, mas malaki pa sa kalabaw. Ang mukha niya ay mas hayop kaysa sa tao. Ang bibig ay may 2 hanay ng matutulis na pangila. Ang mata ay itim at tila walang buhay. Ang balat niya ay makunat, kulay abo at nababalot ng mga pilat. Traidor! Bulong ni Amarok habang nakatingin kay Custodio. Ayoko maging katulad mo. Hindi lahat ng nilalang ay kailangang maging hayop. Sagot ni Custodio habang unti-unti na rin nagbabago ang anyo. Nagunahan ang mga lalaki sa baryo sa pagpapaikot sa halimaw, habang si Jepoy at Custodio ay nasa harapan nito. Sumugod si Amarok. Gumulong ang lupa. Natamaan niya ang 3 kawayan na may patibong ng apoy at tila hindi siya nasaktan.
Pinagtulungan siya ni na Jepoy at Custodio. Tinaga ni Jepoy ang binti habang si Custodio ay kumapit sa leeg nito. Ngayon na, Jepoy! Sigaw ni Custodio sa anyong gabunan habang sinusubukang pigilan ang galaw ng halimaw. Pumikit si Jepoy, isang malakas na sigaw sabay tagang buong lakas sa batok ng halimaw. Bumaon ang itak kasabay ng hiyaw ng halimaw. Pumulwak ang maitim na dugo. Gumalaw pa ito ng ilang segundo bago tuluyang bumagsak sa lupa. Tahimik ang paligid. Ang mga ibon sa puno ay unti-unting bumalik. Ang mga hangin ay tila muling naging magaan. Pumunta si Jepoy sa tabi ni Custodio. Tahimik ito, humihingal at duguan ang gilagid ng bibig. Tapos na, bulong ni Custodio. Tumango si Jepoy. Ilang araw ang lumipas mula nang masaksihan ni Jepoy kung papaanong durugin ni Custodio ang isa pang nilalang sa gitna ng kagubatan. Isang anyong aswang din, ngunit hindi kasing lakas, kisig at bilis ni Custodio. Mula noon unti-unti nang bumigat ang dibdib ni Jepoy sa mga katanungan. Sa tuwing tinititigan niya si Custodio, tila may dalawang anyong lumilitaw sa kanyang alaala. Ang mabait na kaibigan at ang mabangis na nilalang na malaaso ang muka. Nababalutan ng balahibo, may naglalakihang kalamnan at ang pangil na parang mga punyal. Gabi ng Biyernes, tinawag ni Jepoy ang kanyang ama, si Mang Idong, upang kausapin sa labas ng kanilang bahay. Tay, may sasabihin po ko. Tumango si Mang Idong, tahimik na umupo sa bangkong kahoy. Yung kaibigan ko po si Custodio. Hindi agad nagsalita si Mang Idong. Inisa-isa niya ang tingin ng anak, saka tumango ng mabigat. Bakit? Anong nangyari sa kaibigan mo? Napatahimik na lang si Jepoy. Ayaw niyang sabihin ang iba pang bigat na problema na pinapasan ng kanyang kaibigan, at sinabi niya lamang sa kanyang ama na, Wala po. Ayos lang naman po siya. Ilang araw ang lumipas. Hindi na muling nakita ni Jepoy si Custodio. Sa mga gabing tahimik, nauupo siya sa labas ng kanilang bahay. Pinagmamasdan ang langit. Umaasang babalik ang kaibigang minsang naging tagapagtanggol. Hanggang isang gabi, may kumalat na ulat sa Karatig Baryo. Isang nilalang ang nasumpungan sa ilog. Durog ang katawan, tila sinalubong ang kanyang katapusan mula sa isang labang walang nakasaksi. Nagpunta si Jepoy sa ilog kinabukasan. Nakasalampak sa batuhan ang isang patay na gabunan. Magaspang ang balat nito. Basa ang panga. Putol ang isang braso. Ngunit kahit sa ganitong anyo, kilala niya ito. Kilala niya ang mukha. Yun ay si Custodio, ang kanyang matalik na kaibigan na itinuring ng kapatid. Lumuha si Jepoy. Walang sino man sa paligid ang nakakaalam ng dahilan ng kanyang pagdadalamhati. Hindi lahat ng nilalang ay dapat katakutan. Minsan ang mga tinuturing na kakaiba ay sila pa ang tunay na may malasakit. Ngunit sa mundong mapanghusga, kadalasan ang kabutihan ay hindi sapat upang mailigtas sa kapahamakan ang isang nilikhang isinumpa ng kanyang lahi. Maging mapagmatsyag, ngunit huwag kalimutan ang puso sa likod ng anyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating napakagandang kwento. Kita-kits tayo sa susunod. Ingat po palagi.